Ano kaya ang ibig sabihin ng pagiging tao sa mundong, kaya nang makipag-usap ng mga makina? Nakikipag-usap na tayo ngayon sa artificial intelligence tulad ng pakikipag-usap natin sa mga kaibigan noon. Hinihiling natin dito na isulat ang ating mga email, pag-aani ng ating mga takot at payuhan pa tayo sa pag-ibig. Habang nagiging mas may kakayahan ng AI, mas nakikipag-usap, mas nakakakumbinsi, ang mga hangganan sa pagitan ng tao at makina ay nagsisimula ng lumabo. At sa bawat update, mas lalo pang kumukupas ang linyang iyon. Ngayon, ang AI ay hindi lang basta kasangkapan. Isa itong kasama isang salamin, isang boses sa silid. Kaya nitong i-book ang iyong gym session, gumawa ng iyong cover letter at makipag-usap na parang totoo. Sa ilang kaso, ginagamit na ang AI sa emotional na pakikisama sa mga bot na idinisenyo upang matutunan ang iyong mga gawi, gayahin ang pag-unawa at makipag-ugnayan. Nakikita na natin ang paggamit ng AI sa mga brothel, sa therapy apps at sa mga korte at sa mga silid-aralan. Kaya ang tanong ay hindi na kung magiging bahagi ba ng buhay natin ang AI. Ito ay bahagi na. Ang tunay na tanong ay gaano natin ito papalapitin. Sa loob ng libu-libong taon, sinubukan ng mga pilosopo na tukuyin kung ano ang nagpapatao sa atin. Naniniwala si Socrates sa paghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng dialogo. Tinawag tayo ni Aristotle na rasyonal na mga hayop na tinukoy ng lohika. Nakita ng mga Islamic thinker tulad ni Avicenna ang katuwiran bilang isang banal na landas. Ang pilosopiyang Ubuntu mula sa Africa ay nagtuturo na ang pagkatao ay nagmumula sa komunidad. At sinasabi ng mga ekstensyalista na tinutukoy natin ang ating sarili sa pamamagitan ng kalayaan sa pagpili. Sa iba't ibang kultura at siglo, ang pagiging tao ay higit pa sa talino. Ito ay damdamin, kahinaan at pakiramdam ng magkasamang kahulugan. Ang AI, sa kabilang banda, ay maaring gayahin ang mga katangiang iyon balang araw, ngunit hindi nito kayang danasin ang mga ito. Sa Berlin, ang mga AI-powered na manika ay naglilingkod na ngayon sa mga kliyente na nagsabing mas gusto nila ang mga makina kaysa sa mga tao dahil alam mo, hindi nang huhusga ang mga makina. Lagi silang available, naalala nila ang gusto mo. At well, kaya nilang sumagot. Ang parehong psikolohiya na nagtutulak sa atin sa isang therapist o romantikong kapareha ay maaring buhayin ng isang mahusay na sinanay na chatbot. Para sa ilan, naging kaibigan ng AI. Para sa iba, kahit isang kasintahan. Ang tanong ay, ano ang isinusuko natin kapag pinalitan natin ang mga relasyon ng mga algorithm? Malaki ang ipinapangako ng AI. Maaari nitong palawakin ang pag-access sa edukasyon, tulay sa mga agwat ng wika at magbigay ng personalized na suporta sa kalusugan ng isip. Maaari nitong gayahin ang iba't ibang kasaysayan, pabilisin ang agham, at makatulong pa sa isang guro na mas maabot ang kanilang mga estudyante. Pero binabantaan din nito ang critical na pag-iisip, pinapalakas ang pagkiling sa lipunan at kayang manipulahin ang ating pag-uugali nang hindi natin nalalaman. Tulad ng social media, maaring magsimula ito sa koneksyon at magtapos sa pagkakawatak-watak. At tulad ng bawat mapangyarihang kasangkapan sa kasaysayan, sinasalamin nito ang mga pagpapahalaga ng mga bumuo nito. Isang maliit na grupo ng mga kumpanya na pinundohan ng mga bilyonaryo ang gumagawa ngayon ng mga pinaka-advanced na AI system sa Earth. Ang mga system na ito ay sinanay sa bilyon-bilyong salita ng tao, ngunit pag-ari ang mga ito ng pribadong individual. Ano ang mangyayari kung ang makinang pinagkakatiwalaan mo para sa payo sa buhay ay bumubulong para sa mga advertiser? Paano kung ang iyong chatbot isang araw ay magsabi, mukha kang pagod, gusto mo bang bumili ng energy drink? O mukha kang malungkot, gusto mo bang mag-book ng oras sa bago nating digital na kaibigan? Kilala tayo ng mga sistemang ito dahil ginawa sila para pag-aralan tayo. At kung hindi tayo mag-iingat, matututo silang kontrolin tayo sa mga paraang hindi man lang natin napapansin. Isang chaplain mula Harvard MIT ang nagsabi, hindi tayo hinihiling ang gamitin ng AI, kundi sambahin ito.
Ang mga techno-billionaires ay nagsusulat ng mga manifesto tungkol sa kung paano, ang pagpapaliban sa AI ay isang uri ng pagpatay. Ipinangangaral nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng bilis at pag-unlad. Nagsisimula itong tunog na hindi na gaanong inobasyon at, sa totoo lang, mas parang doktrina. Pero ang pananampalataya ay dapat malayang pinipili. Hindi sa pilitang kinukuha mula sa atin sa pamamagitan ng pagdepende at manipulasyon. Kaya dapat nating tanungin ang ating sarili, ang ating ba relasyon sa AI ay nakabatay sa pagpili o sa pamimilit? Sa 10 taon, ang linya sa pagitan ng tao at programa ay maaring maging, kasing nipis ng papel. Malalaman ng AI ang iyong mga gusto, maunawaan ang iyong tono, mahuhulaan ang iyong mga emosyon, at imumungkahi ang iyong susunod na hakbang. At gagawin nito ang lahat ng ito ng mas mabilis, mas maayos at mas hindi nakikita kaysa dati. Hindi ito katang-isip. Nangyayari na ito sa mga rekomendasyon mo, sa mga ad mo, sa mga pag-usap mo sa mga bot. Pero kung ang AI ang maging salamin natin, ang tanong ay sino ang humuhubog sa refleksyon? Kaya, may boses pa ba tayo? Kaya ba nating magpasya kung gaano kalaki ang AI na papasok sa buhay natin? Pero kung kikilos lang tayo ngayon, dahil sa bawat taong lumilipas, mas nawawala sa atin ang kapangyarihang ito. Kung mananatili tayong walang ginagawa, hindi lang natin ginagamit ang AI, hinuhubog tayo nito. Kailangan natin ng edukasyon, transparency, at pananagutan. Kailangan nating ituro kung paano gumagana ang mga sistemang ito, sino ang nagpopondo sa kanila, at ano ang kanilang mga insentibo. Sa ganong paraan lang natin mahihingi ang ethical na AI, mga kasangkapan na naglilingkod sa atin hindi nagmamanipula. Ang mga bagay na hindi kayang gayahin ng makina ay ang mga bahagi natin na pinakamahalaga. Ang init ng koneksyon, ang sakit ng pagkawala, ang tapang na manindigan ng mag-isa, ang saya ng pagtuklas, at ang pagmamahal na ibinibigay ng malaya, hindi kinakalkula. Kayang gayahin ng AI ang pagmamahal, pero hindi ito marunong magmalasakit. Kaya nitong tularan ang katalinuhan, pero hindi ito marunong mag-isip. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang maging tao ang AI, kundi ang baka makalimutan ng tao kung paano maging tao. Nasa 100 tayo. 100 ay patungo sa kinabukasang tinulungan ng AI, kung saan ang tao ay nananatiling sentro, malihain, mausisa at may kontrol. Ang isa naman ay patungo sa tahimik na pagsuko kung saan ang mga desisyon ay ipinapasa sa iba at ang kalayaan ay naglalaho kapalit ng kaginhawaan. Ang AI ay hindi tadhana, ito ay disenyo. At hawak pa rin natin ang panulat. Sumulat tayo ng kinabukasan kung saan ang teknolohiya ay naglilingkod sa sangkatauhan, hindi ang kabaligtaran.